Masayang araw po, mga ka-PL. O, eto na yata ang isa sa pinakamasakit na yugto sa buhay ni Bangag, mga kababayan. Sa nangyari pong pamimigay ng subsidiya para sa mga tsuper, di ba gay, inutos po ito ni Marcos, mga kababayan. Mabuti na rin at ito paano, yung mga kababayan nating mga magkano lang kinikita, dahil hindi naman pare-parehas ang panahon talaga, minsan malakas ang pasada, minsan mahina, may pangdagdag gasolina. Maganda ho yan, okay tayo dyan. Ito, klaro-klaro tayo dito, wag naman sa lahat ng bagay lagi tayo galit. Okay tayo dyan, pero mga kababayan, ang tanong, hanggang ilang buwan ito gagawin ni Bongbong Marcos? Baka naman isang beses lang ito sa isang taon. Anong silbi ho? Di ba? Oo, nakakatuwa. Naroon na tayo. Hanggang kailan? Baka mamaya isumbat ito ni Junior, mga kababayan. Namigay ako ng subsidiya, gasolina sa mga tsuper. Pero isang beses lang. Sana buwan-buwan ito ha. Yan na, sinimulan na ninyo. Ipagpatuloy po ninyo ito. Dahil sa susunod na buwan, sigurado manghihingi na naman ng tulong ang mga tsuper kasi pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Ngayon, sa nangyaring pamimigay po, mga kababayan, ng paggasolina, Duterte po ang sinisigaw, hindi po Marcos. Duterte! Duterte! Hindi po BBM. Sa bagay, hindi naman po kasi galing sa bulsa ni BBM yung mga natanggap na subsidiya ng mga tsuper, kundi pera din po natin yan. Mga kababayan ha, tatandaan po ninyo. Oy, gising, gising. Baka mamaya akalain ninyo sinabi ni Marcos, mamimigay tayo ng 5,000 ba yun? Kada tsuper. Matutuwa na ho kayo, madadala kayo. Naku po, madala kayo, mabutol na naman kayo. Pera ho natin yan. Ibinalik na lang po sa atin. Sa inyo lang pala kasi kayo lang po ang tsuper. Ibinalik lang po sa inyo. Wala kayong utang na loob sa presidente ha, tandaan po ninyo. Wala kayong utang na loob. Pasalamatan nyo siya dahil naisip niya yan, okay tayo dyan. Pero tatanawin yung utang na loob yan? Hindi po. Pera po natin yan, taxpayer po tayo. Okay, naintindihan ho ninyo? Ito ho yung video, mga kababayan, kung paano tinawag si Tatay Digong. Ang laking insulto nito kay Bongbong Marcos, mga kababayan, pasensya na, medyo napahaba po tayo. Ito na po, panoorin na po natin. Siligaw na sila ng Duterte dito. Kita nyo na, mga kababayan. Patunay lang po ito, mga kababayan, na marami pa rin talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Kasi minulat po ni Tatay Digong, tayong lahat. Minulat niya po tayo. Itinuro niya po sa atin ang mga basic na pag-uugali ng mga politiko at higit sa lahat, itong kalakaran sa politiko, sa politika at sa gobyerno. Katulad na lamang po noong mga sinabi niya noong mga nakaraang taon. Sabi niya, eleksyon. Pag binigyan kayo ng 5,000, tanggapin nyo yan. Ayuda, tanggapin nyo yan. 5,000, 10,000, tanggapin nyo yan. Pera nyo yan. Di ba? Diyan tayo sa nabula. Ako, minado ako dyan Pagamat alam na ho natin yan. Opo, taxpayer nga tayo Matagal na panahon, alam na natin yan. Nakalimutan lang po natin. Siya nga, nga pala Siya nga pala, pera pa natin yan. Yung ganon. Nagising tayo rin Kasi nakatulugan ho natin yan. Kaya ito mga taong to sumisigaw Duterte. Ito yung mga tunay na nagmamahal hanggang sa ngayon sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kung insultuhin nila si Marcos. Ayan na. Kung insultuhin nila si Marcos, mga kababayan, walang pakundangan. Sige. Sumigaw pa tuloy yung nagbibideo. Nagbiro pa. Duterte pala kayo Wala kayong ayuda. Hindi kayo bibigyan. Di ba, mga pero, itong mga nasa loob na ito, mga kababayan, maaring bibigyan pa lamang ito sila Kasi, meron pong lumabas, mga kababayan, na isa pang video. Ito sila, bibigyan pa lang. Maaring, iba dyan, hindi mabibigyan. Yung iba naman, mabibigyan. Maaring gano'n. Kasi, may isa pang video kumakalat ngayon, mga kababayan. Nasa listahan naman di umano sila. Noong papasok na ho sila, hindi po sila pinapasok. Ano kaya nangyari? Ito po yung video. Panoorin natin, mga kababayan. Alamin po natin ang buong kwento. Para
Wag ho tayong mag-isip ng kung ano-ano. O eto pa, panoorin na po natin. Ayan, tignan natin itong pambubudo na naman. Nagsama si Yorme at si Marcos Jr. Naku po, sabi magbibigay daw sila pero pinaasa na naman ng taong bayan. Tomorrow, 3,700 plus effectively will receive 5,000 pesos from the national government under the office of the president, our tricycle drivers. 5,000 pesos buo. Walang labis, walang kulang. Ilang po, pinasimple ni President Marcos yung delivery of such financial assistance. Ang kailangan nyo lang ay driver's license or ID na nagpapatunay na kayo ay si Juan de la Cruz. I hope malinaw po ito, no, mga kababayan. Wala pong ibang requirements. Wala po kayo kailangan patunayan na kayo nahihirapan, nagigipit. Hindi po. Alam na po ng pamalang lungsod na nagigipit ang lahat. Kaya hindi na kailangan dumaan sa proseso katulad ng AX. Wala daw kayo sa listahan. Ano po nangyari? Yung una po post nila, sir, meron po kaming, andun po yung mga pangalan namin lahat. Ngayon po, pepe-out na lang po kami. Bigla po nagkaroon ng bagong schedule na iba na naman ng pangalan na nandun. Sa master list, wala na kami lahat doon. Ano daw ang payo sa inyo dito? Magantay na lang kami. Pagkatay na lang daw po kami ng ano nila, na sabihin nila kung kailan kami mabibigyan. Pero hindi namin naasahan yung gusto namin ngayon, sir. Ngayon na. Kasi kung bibigyan kami second batch, na wala ring malabo rin po mangyari, sir. Ngayon po ang tinakdang oras na araw, na pepe-out lahat ng tricycle driver. Lihitin mong driver kami, sir, ng Batoda. Ano oras pa kayo nandito? Madaling araw pa, sir. Di pa kami kumakain. Nagkakapi pa lang po kami, oh. Para na sa biyahe namin. Di ba sabi sa balita, lisensya lang, sabi ni Yorme, lisensya lang, ikaw suwan nila, cross na, 5,000 na, huwag yung pahirapan yung tao. Bakit ganun? Dito nangyayari. Wala kayo sa listahan. Wala ka lisensya, pero lisensya lang dapat. Okay lang, di ba? Yung binibigay po kasi nila, Ang bigay dami namin yung naman lisensya. Hanapin yung ano namin, birthday. Eh, asa lisensya naman na po eh. Pwede mo naman tingnan doon yung address, yung lisensya, yung birthday, saka yung address. Hindi naman problema na kami. Dapat, ibigay na nila, hindi yung wala dito. Sabi ni Yorme, di ba? Huwag mo lang pahirapan ng tricycle driver. Ibig sabihin, may lisensya ka, driver ka. Ano bang nangyari na dyan? Ito ako, nakirapan pa kami rito. O ayan, mga kababayan, hindi po lahat nabigyan. Meron pong sinasabi itong mga lihitimo po ng mga tricycle driver, itong malamang. O paano ito? Gulo-gulo ng ano ninyo? Unang-una, mga kababayan, ang gulo ng pamimigay nila ng kanilang ayuda. Kay Tatay Digong, nagkaganito rin naman eh. Namigay din naman po ng ayuda ni po ba, mga kababayan? Pero bakit hindi magulo yun? Bakit maganda ang kaayusan? Hindi tulad, kita nyo unang video, pinakita ko sa inyo. Ibang gulo nila. Walang pila na maayos, nagsiksikan. Sigaw Duterte, hindi Marcos. Laki insulto. O eto pa, hindi nabigyan. Nako, nakakaduda, mga kababayan, ha? Nakakaduda. O hindi ko po sinasabing etong ikikwento ko, idea ko lang naman ito, totoong nangyari. O idea lang naman po ito, no? Hindi naman po tayo paparatang na itong sa lungsod ng ganito, itong nangyayari sa lungsod ng ganito, ito ang nangyari sa pamimigay ng ayuda, kaya hindi lahat nabigyan. Wala akong sinasabing gano'n, ha? Ayun na rin ito sa mga kumakalat sa social media, kwentuhan, sa mga comment section, itong video ito na pinanood po natin, mga kababayan, baka daw, naku, nagdududa na naman yung ating mga kababayan, baka daw po, napasukan na naman ito ng korupsyon, mga kababayan. Alam niyo naman po sa bansa natin eh. Ang korupsyon, talabak na po, mga kababayan eh. Di ba? Sa lahat ng mga ahensya, ng gobyerno, di umano mga kababayan, mayroong nangyayaring korupsyon. Hindi na po lingid sa ating kaalaman yan. Kaya ang tao, ang publiko, hindi na po basta-basta nagtitiwala. Lalo na sa ganitong klaseng mga pamimigay ng ayuda. Pera-pera. Baka daw umiral na naman ang makakating kamay ng mga kawatan, sabi po ng ating mga kababayan. Maaari daw po kasing gawin na ganire. Isa ako sa mga trabahante ba tawag dyan? Halimbawa na lang, saan ba pinamimigay ito? Sa DSWD ganyan, halimbawa yan. Isa ako sa mga taga-DSWD, kunwari lang to kung sino man namimigay nito, di ba? Meron akong tawag dito, patay na ng mga kaibigan, kamag-anak, na dating nagka-tricycle o jeep, nag-drive ng jeep pa kaya, patay na ilalagay sa listahan, nariyan pa yung ID. Nariyan pa yung ID ng patay, nandiyan ko, asan na yun? Ito ID, ako na nagdala, kapitbahay ko naman, matanda na eh. Kapitbahay ko naman yan. Pero wala na, patay na. Saan na pupunta 5,000 nun? O di syempre, doon sa, di ba? Pasimuno, mga kababayan. Pwede mangyari yun? Pwede, ho. Sa eleksyon nga, nabubuhay mga patay. Hindi mo mga kababayan. Lalo na po ito, on the spot, nariyan yung pera. Nakita nyo naman po, ang pamimigay nila, ang gulo-gulo. Wala sa kaayusan. Mga lalaki yan eh. Ako, ito para sa akin lang, pasensya na, pasintabi sa mga kaibigan natin babae, ha. Mas madali po pasunurin ng mga lalaki pagdating sa mga ganire. Na mga, alam nyo yun, yung pamimigay ng ayuda. Kasi, lalaki, tako sa kapwa lalaki yan, Stu, yumayos ka. Ganun, di ba?
Bibib talaga. Eh, babae, uy, bakit? Patara yan eh. Kaya naman. Ganyan, di ba? Oh, hindi man lang ina na paayos na magpila tayo ng maayos, Brad. Tagulo na. Oh, bakit? Maaaring nasa isip ng mga tao yan, natatanggap itong ayuda na ito na nandiyan natin, baka maunahan tayo ng mga kawatan. Ayan, nagkagulo, wala sa kayusan. Di ba, mga kababayan? Pero kawawa. Itong mga hindi nakatanggap, mga kababayan. Nasa listahan na po sila eh. Oh, papasok na lang po. Ako, nakabago daw po ang mga kaganapan. Oh, ano iisipin ho natin dyan? Sige nga. Patas o may korupsyon? Ilang katao yan, napakarami din ho yan. Oh, sabihin natin mga nasa 20 katao yan sa 5,000. Oh, pera na, di ba? Gani rin napakamahal ng gasolina at mga bilihin, susunod na yan sigurado. Magagamit na po nila yon. Mula sa mga pangungulimbat na naman. Oh, wala sa kaayusan. Yan, di ba mga kababayan? Ito pa isang balita. Bagong Pilipinas nga eh. Yan ang bagong Pilipinas, magulo. Ginawa ho nila tayong, alam mo yung manok na pinakakain lang. Hagis ka ng pagkain yan. Ganun kaliit ang tingin po sa atin, mga kababayan. Di po ba? Hindi po sa pagmamalaki yan. Yan po ang nakikita ko. Ganyan po kaliit ang tingin sa atin. Ito pa. Sa kabila ng mga nangyayaring krisis sa langis, mga kababayan, at susunod na dito po, naku, wag naman po sana agad-agad. Ang presyo ng mga bilihin, ng mga basic commodities po natin, no? Di ko alam kung papalubag-loob ito o parang inuuto na naman siguro ni Junior tayo, mga binubudol niya na naman tayo nito. Ito, pasahin ko, sali ko lang po yung caption. Everything is normal, ha? No need to worry daw, mga no need to worry. Ayan, sabi niya, Bisaya na naman ito. Dito tayo sa sa English na lang, sa mismong quote card. Marcos, everything is normal, no need to worry. Yan. Yun din po yung binasa ko kanina, mga kababayan. Ibig sabihin ho niyan, sa mga kababayan ho natin, na mga nagwo-worry na kung paano na po ito. Tulad ko, kung paano ito sa mga susunod na po, wala ng gasolina. Naku, paano? Yung ganoon, maraming iniisip, mga kababayan. Parang pinapakalma niya. Dapat ba na huwag tayong mag-alala, mga kababayan? Di ba gaya ang pag-alala ay katumbas po yan ng paghahanda. Di ba? Bago pa man dumating yung pinangangambahan mo, doon ka nag-aalala. Di ba dapat yan gumagawa ka na ng solusyon? Gumagawa ka na ng plano para pag dumating yon, gagamitin mo yung plano na yon, kahit paano, makakatulong tayo o makakatulong mismo ang ating presidente sa atin, mga kababayan. Pero, may ganun ba tayong nakikita? Wala, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, walang dapat ipag-aalala. Ano nga yun? Laruhin natin to. Para huwag tayo ma-fake news. Everything is normal. Normal pa ba na maituturing yan, mga kababayan, na 114 na po ang gasolina? Ay, crudo, kung daw nagkakamali. Malapit na po mag-100. Ang presyo ng mga gasolina tulad ng unleaded, premium, ganyan ba? Everything is normal pa yan? Hindi na normal yan, Mr. President. Ano nangyari sa inyo? Imbis na aminin mo na lang sa tao na ito na ang kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, sa ekonomiya, gumagawa na ng paraan ang gobyerno. Ang ganoon ba? Hindi katulad nito na masyadong halata na pambubudol na naman, mga kababayan. Nakikita ho ng tao, Mr. President, nakikita ho ng tao na ang mahal na ng gasolina. Naturalmente, pag mataas ang gasolina, tataas lahat yan. Mga bilihin, pasahe, tataas lahat yan. Hindi maaaring hindi mag-worry dyan ang tao. Kasi matino ho sila mag-isip. Ang hindi lamang po mag-worry sa mga nangyari ngayon sa ating bansa at ituturing pa itong normal, mga adik po. Wala namang ibang ginawa yung mga taong adik kundi rumatrat tapos mag-happy-happy, party-party. May pera, hindi ho nila maiinda, mararamdaman yung bigat ng problema ng bansa kasi may ganito ho sila, afford po nila. Tayo, mga pobre, ituturing natin itong normal? Hindi tayo mag-aalala? Anong gustong mangyari nito si Junior, mga kababayan, kagaya tayo sa kanya? Na magbangag-bangaga na lang? Hoy, Mr. President, hindi niyo po kami kagaya na manhid sa mga nangyari problema sa bansa, sir. Ramdam po namin, lalo na nang ikaw na naging presidente. Di wala malaman po kami na balitaan na gumanda po ang ekonomiya? Tumaas? Wala po, pababa, bulusok lang. Tama nga, ang sinabi ni Percy Lapid, mga kababayan, na ang gobyerno ni Marcos mahuhulog sa bangin. Ano? Ganon? Parang ganon ba? Mahuhulog yan sa bangin. Nahulog na.
Ito na nangyayari. Gumugulong na po tayo ngayon sa bangin, mga kababayan. Pabagsak. Ekonomiya, pagsak, mga kababayan. Grabe ho. Walang mga foreign investor, pati ang turismo, bagsak. Di ba? Isa na lang po ang bumubuhay sa atin. Mga OFW na lang po, mga kababayan. Sila na lang po bumubuhay sa atin. Ang nagdadagdag, nagbibigay ng mataas-taas man lamang para sa ekonomiya natin. OFW. Kaya saludo po kami sa inyong lahat, mga madam at sir. Ito po yung kanan kamay ko ha. Nakamirror lamang po itong aking camera. Saludo po kami sa inyo, mga madam at sir. Pero, pasensya na ho kayo. Lilipas din lahat ng ito. Dadating din ang araw na ipagmamalaki niyo po ulit ang Pilipinas. At tawag nito, ipagmamalaki niyo po ang Pilipinas at gugustuhin niyo nang umuwi dito. Kasi gusto niyo na po ang nangyaring maganda sa ating bansa. Ayan. Okay na ang presidente, okay na. Uwi na lang ako, doon ako. Ayan. Ganun ba? Hindi pa ho ngayon. Ngayon, nagtitiis pa po tayo, mga kababayan. Tiis lang po. Ha? Wala pong bibitaw, mga kababayan. Okay? Ang importante, wala tayong sakit. Wala tayong mabibigat na karamdaman, alam niyo yun. Kaya lagi ho tayo magdadasal, mga kababayan. Na huwag tayo bigyan ng ganun. Dahil pag pumasok sa atin, ako po, Diyos ko po, ganitong wala nga ultimo mga gamot daw dyan, mga kababayan, sa mga ospital, sa mga center, mga munisipalidad, naku po, wala daw pong gamot sa rabies. Oh, naku po, mag-iingat po ninyo yung mga anak pag makagat ng mga aso. Naku, wala po tayong aasahan sa administrasyon nito, mga kababayan. Kanya-kanyang survival tayo ngayon. Oh, ito pa, isang balita, mga kababayan. Hayaan na po natin siya kahit sabihin niyang, everything is normal, no need to worry. Los. Hindi kami manhead, katulad mo. Ito pa, huli, mga kababayan. Itong tungkol po sa sinabi ni Gibo Teodoro, di namin niya na. Nagkaamin na. Parang supalpal ho dito si, mga kababayan, si Browner. Ito parang sinampal po ni Gibo Teodoro si Browner. Dahil ang lagi pong ipinagmamayabang ni Browner, kaya po natin magipagdigma hanggang 30 araw bago dumating ang ating mga kaalyado. Tanga talaga, no? Dadating, meron pa kayong tutulong sa atin ng mga kaalyado? Kung yung mismong bansa nila, binabanatan din, uunahin pa ba tayo? Tanga lang, di ba? Browner, pag magulo na, kanya-kanya na yan. Meron tayong itatapat sa China, yan ang kinakalaban eh. Meron tayong itatapat. Ito po ang sinabi ni Gibo Teodoro, mga kababayan, na parang sampal po ito kay Browner. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na hindi kaya ng Pilipinas na tugunan ang panawagan ni US President Donald Trump sa mga kaalyado nitong bansa na tumulong sa seguridad, mga kababayan, sa Strait of Hormuz sa pagtatangkang muling buksan ang waterway na isinara ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel, mga kababayan. Seguridad lamang po, di ba nanawagan po si Trump na tulungan nyo kami, lahat ng kaalyado ng Amerika, tulungan nyo kami, pero may mga tumanggi na. Tumanggi ko daw. Tatlong bansa na tumanggi. Kaya nabanggit namin kanina yung sa Birada, hindi ko na lang po masyadong dito kasi nakalimutan ko, mahirap na baka ma-fake news tayo. Basta meron na tatlong bansa na tumanggi sa panawagan ni Trump, hindi po magbabantay ng seguridad sa Strait of Hormuz, mga kababayan. Ngayon, di sinabi ni Gibo, hindi natin kaya magbantay ron. Nabuwang na. Yung kanilang barko ng mga malalaking bansa ito. Tapos sa atin, ganito eh. Pagtawanan tayo doon. Wala tayong kakayahan dyan. Tapos sasabihin pa ni Browner na kaya natin hanggang 30 araw. Kung yung magpadala nga lang ng barko sa Strait of Hormuz, hindi nga natin kaya. Browner, gira pa kaya. Nabuang na. Nakita mo ang hypersonic ng Iran? Meron ding kagamitan ng China na kahalintulad niyan. Yung sinabi nung sino ba yun? Spokesperson ba yun ng China? Hindi ko makakalimutan, hindi ko matandaan. Basta may nakita akong video na meron din silang malakas na, Diyos ko po, pampasabog na yayinagin po ang 4 na sulok ng mundo. Ika niya. Ganun kalakas. Grabe. Pag yun ang ibinigay sa atin, anong ilalaban ng 3 araw? Baka wala pang isang oras, durog na tayo eh. Ito, simple lang yan. Ito pa, dagdag ko papasahin. Wala tayong capability na mag-escort. Sa akin, MOT and academic, wala tayong capability mag-escort. Sabi ni Gibo. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na gagawin nila ang lahat ng bagay upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa lugar. O di mag-referee kayo. Ayan. Di ba? Wala tayong kakayahan. Sa simpleng pagbantay pa lang, sa seguridad dyan, wala. Paano kung pumayag tayo? Bantay tayo dyan. Biglang nag-iba na naman ang ikot ng pag-iisip ng Iran. Pinaulan na. Kung baga sinilip lang, siyempre, ganito yan eh. Strategy ba para malaman ng Iran kung sino-sino ang mga handang tumulong sa US
sa kanilang nangyaring digmaan. So, ang ginawa ng Iran, sige, bubuksan ko na yung Strait of Hormuz para sa mga barko, pero hindi ko pa rin po patadaanin dyan ang Israel at ang US. O siyempre, nanawagan si Trump. Sa lahat ng kalyado ko, tumulong tayo sa seguridad. Sa mga tutugon ng mga kalyado niya, nakatutok na doon isang missile sa bansa nila malaki, o pang long range, o abot hanggang kaduluduluhan ng mundo. O yan, nakatutok na yan. Sino pa? O, dito rin. O yan, sige. Ganon ba? Mautak? Kaya ang daming hindi pumunta, hindi tumugon sa panawagan ni Trump, mga kababayan. Parang tinalikuran siya ng mga kaalyado niya. Trinidor siya. Siyempre, sino ba may gusto ng kaguluhan sa bansa mo? O di ba? Mainam niya yung payapa. O, bahala na mahirap tayo, basta importante, wala tayong kaaway. Yan ang may importante dyan eh. Mahirap, kaya man solusyonan yan. Magsumikap lang tayo ng kaunti, di magdagdagan yung grasya. Wala na naman yun eh. Di ba? Pero gera hindi. O baka mamaya, tumugon pa ang magmayabang niya si Bangat. Alam niya mayabang. Diyos ko po niya. Himod with pack siyang kay Trump eh. Kasi na lang po ang natitira niyang kakampi-kampi ko, no? O, inuuto-uto lang naman siya. Maging mayabang. AFP. Usan niya. Tugunan natin ang panawagan ni Trump na magpadala doon ng mga gray ship natin, mga kababayan, na hindi man po masyadong malalakas yung mga gray ship natin. Hindi naman po kalakihan niya. Eh kung yung napakalaking barko nga ng US, binomba ng Iran, durog nga. Yan ba kayang piraso lang yung barko na paano pag tumugon? Gulo na talaga yan, mga kababayan, ako delikado yan. Sana, wag babagag-bagag ang isip bago magdesisyon. Huwag tayo makisaw-saw dyan sa gira na yan, wala tayong kakayahan. Junior, paalalahanan lang kita. Hindi natin kaya makipagdigma. Ang kaya na natin, makipag-party-party! Party-party na lang. O sige, hayaan na lang namin dyan. Mag-party-party ka, magsuyop-suyop ka ng pulbos. Sige na lang. Basta wag ka lang makisali sa gulo nila. Dahil pag nagisali ka, naku, damay lahat ng Pilipino. Sige na, session na para party-party na. Session na! Basta wag ka lang makisaw-saw sa gulo ng may gulo. Wala tayong kakayahan, Junior. Okay? Hanggang dito lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.